Magandang araw mga kasabong. Ito naman muli, si Laban sa Bungiro. Ang ating tatalakayin ngayon ay ang sistema ng manok pansabong. So mga kasabong, mayroon tayong pure na kilso, white kilso ni Biboy Enriquez at saka white kilso over 5K sweater. So, nag-iba yung kulay ng 5K sweater natin. Ayan. So, nagiging pula. So, sumatotal, may kaunting 5K sweater. Pagka lalabas yung ating mga inaanak nito. So, ang ating tatalakayin ngayon, mga kasabong, ay ang sistema po ng manok. Dahil marami po sa ating mga kasabong dyan na nagmamanok ng nagmamanok, hindi man lang alam kung ano ang sistema, yung system ng manok, yung lahat ng pag-aralan mo tungkol po sa kanyang system. Ano ba ang system? Mayroon tayong ayan. Ayan. Ayan mga kasabong, Okay. Ayan. Mga kasabong, I am holding now a white kelso. Kaya pala nananalo ito dahil may style sila na kusyos at saka yung sure hits. Yung talagang magaling magpatama. Kaya pala ginagamit ni Boy ito. So mga kasabong, kung makita mo yung ating manok pansabong, ayan, maliliit po ang litid niyan. Ibig sabihin, maliliit ang ugat niyan, daluyan po ng ng dugo ng ating manok pansabong. Ang liliit. Ibig sabihin mga kasabong, hindi siya pwedeng i-exercise ng matagal. Dahil nga hindi kamukha sa ugat natin na lumalaki. So, meaning, pag sobrang exercise, nagkakaroon po ng stress yung manok. So, hindi dapat siya i-exercise ng matagal. Ayan po. So, kung ang sabong ay mayroon siyang 10 minutos, tapos na yung laban, i-exercise nyo lang ng 20, which is rotation method. Ayan, kaskas, lipat naman doon sa pailaw, ganon, flying pins, ganon lang po yan. Huwag ninyong masyadong i-exercise kasi makita mo maliliit lang po ang ugat ng manok pansabong. Hindi po pareho sa ating tao. Ayan. So, dako tayo mga kasabong sa kanyang balahibo. So, kung makita mo ang kanyang balahibo o ang kanyang balat, ay marami pong balahibong naka-intact sa balat ng manok. Ayan. So, ang manok po mga kasabong is more on oil. Ayan. May sarili siyang oil sa katawan. Yung tinatawag na taba. Ayan po. Kaya kung makita ninyo sa palengke, mas matagal pong masira ang manok just because yung katawan po ng manok ay maraming tinatawag na moisture na contains niya ay oil. So pagka nagturok po kayo ang turok natin dalawa yan, oil base at saka water base. Pag nagturok kayo ng oil base, automatically matagal po yan papasok sa system ng manok. Kaya 3 days dapat magturok na kayo.
para papasok talaga, mag-circulate talaga sa kanyang katawan. Ayan. So kung oil-based naman, pwede sa 1 day before the fight or a day or ilang oras bago mag-fight, piliin ninyo ang water-based. Ayan. Marami sa atin ang nagtuturok ang hindi alam kung ano yung itinurok. Ayan po. So mga kasabong, ayan, pinag-usapan natin ang system ng manok. Itong manok, wala pong sistema na papawisan po ang manok. So ang mangyari, kung gusto ninyo na medyo gumaang siya or hihingalin siya, ay i-exercise nyo ng rotation or painitan nyo. Pagka bumuka yan, ang bunganga niya ay automatically mag-a-absorb sa hangin yung moisture. Maglalabas yan pagka hinihingal yung manok. Most especially pag pinainitan mo. Ang manok po, hindi po napapawisan or pinagpapawisan just because ang katawan po ng manok ay mayroon siyang tinatawag na oily base yung kanyang system. Kaya hindi mo makita, ini-excrete lang po niya yan. Kung tutatay yung manok ninyo na maraming tubig, walang problema. Yun yung excess moisture na nilalabas nila. By nature na po yan. Ayan po. Mga kasabong, we are talking about the system of a fighting cocks. So, ang sistema nito, in according po sa American people, walang definite system ang manok, kundi nandun sa ilalim ng kanyang balat. Kaya nga, pagka ang manok, panahon sa taglugon, huwag na ninyong ilaban dahil tatakbo talaga yan. Dahil sa sobrang dami ng balahibo dyan, lahat yung balat niya o yung katawan niya, manginginig sa sakit yan. So pagka huwag na po ninyong ilaban pag naglugon or may mga balahibong tumutubo na medyo bata pa. Ayan po. Huwag nyo ilaban. Ayan. So sa sobrang dami ng balahibo, yung ibang mga kasabong natin dyan, hindi man lang nagbigay ng vitamin E. Although na ang pagkain ng manok pansabong natin, most especially itong conditioner grains, mayroon na siyang vitamin E. Pero hindi po sapat para magiging isupply mo dyan sa katawan ng manok just because maraming balahibo po ang ating manok pansabong. Ayan. So, kailangan, ang nangyari kasi sa atin, tumuturok tayo ng mga kung ano-anong B vitamins, nakalimutan natin yung vitamin E. Or yung sa flower seeds, maano yan sa vitamin E. Pero meron tayong mga vitamin E talaga. So, minsan hindi tayo naglalagay ng vitamin E, which is para po sa balahibo. Dapat maglagay kayo. Ayan. So, pag nagkondisyon din kayo, supposed to be, nagbibigay kayo ng mga vitamins ng mga turok. Dapat, pagka hindi na ninyo ilaban ang manok, ikondisyon nyo naman siya, mawala yung kaniyang mga gamot na nilalagay ninyo. Paano walain yung mga gamot na binibigay ninyo? Una, paliguan mo lang. Pag paligo mo, bigyan nyo ng inahin, at saka ibalik mo yun sa normal na feedings, which is wala ng high protein na marami. Mag-induce kayo ng high protein, 30% down lang. But, pag ayaw nyo nang maglaban, kaunti na lang kung gusto ninyo ang high protein or maintenance na lang. Ayan. Marami sa atin na mga sabongero na puro na lang kayabangan na magaling sila.
Pero hindi nila alam, kaya nga bibihira lang yung mga handler na nakakaintindi. Ayan. Kung gusto nyo umintindi, magiging handler kayo ng matagal at papasok po kayo ng mga training center po tungkol sa cockfightings. Marami namang nagkakandak dyan para matuto na rin kayo. Kasi nga po, medyo maraming nagtatanong ayaw kong sumagot. Dahil nambabas kayo. Ayan. Kung ayaw lang din ninyo naman sa ating channel, wala namang problema. Kasi po, nagtuturo tayo dito ng tungkol lang sa manok na hindi naman tayo nakokompensate sa inyo. Ayan. Kawawa kayo na hindi kayo manood sa channel natin dahil kung ikaw totoong sabungero, dito mismo sa channel natin, nandito ang totoong nagtuturo ng tungkol sa manok. Dahil tumanda na tayo, lumalaban na tayo, at nagtitrain tayo. Ayan. Nanyayahan ko po kayo na pumunta po kayo ng mga training center tungkol sa pagmamanok para at least matuto kayo. Ayan. Hindi basta-basta ang magmanok. Ika nga, yung learnings mo ay makukuha mo lang kung ikaw na mismo ang hawak ng manok. Makikita mo yan. Yan mga kasabong, ang tinatalakay natin ang sistema ng manok. Ayan. Kung gusto ninyo na gumanda or magiging masaya ang manok ninyo, bigyan nyo ng inahin. Of course. Ayan, bigyan nyo ng inahin. Bigyan nyo ng inahin para yung manok natin isumaya. Parang tao din yan. Pag may babae, ay sasaya siya. Ayan. Ayan. White Kelso, cross ko po ito sa 5K sweater. Yan po ang tinatawag nila na is white. Sa breeding kasi, maraming version. Kung saan yun na nanalo ka, doon mo ulit-ulitin. Kaya nga hindi natin masisi yung mga nagbe-breed dyan na mahal yung manok nila. 200,000, 100K. Pinagtatawanan natin dahil sobrang mahal, pero hindi natin masisisi dahil pinagugulan nila ng panahon, tagal ng panahon, sakripisyo. Worth naman yan. Ayan. Hindi po parehos ang manok. Ang itsura parehos ang manok. Pero yung pagbe-breeding po, ang pag-handle po ng tao, hindi po parehos yan. Lamang talaga ang manok na handled by professional handlers or nakakaintindi sa manok. Even doon sa parehos ang bloodlines. Pero kung nahawakan ang manok ng mga taong walang alam regarding sa pagmamanok, ay kawawa yung manok mo. Mabubulok lang yan. Yan. Maraming salamat pala sa ating mga viewers, lalo na sa ating mga subscriber. Sa wala pa, mag-subscribe na kayo para at least mabigyan ko kayo ng tips, ideas, ang karunungan po tungkol sa sabong. Maraming salamat po sa inyo.